Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyo lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga lihim na karunungan patungkol sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, patungkol sa mga aralin na pinagkaloob din sa atin ng mga sinaunang maestro. At salamat sa pagkakataong ito. Hinihingi ko ang pagkakataong itong muli sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, sa pagbibigay niya sa atin ng sandali sa ating buhay upang makapagbahagi ng mga ganitong uri ng aralin na hindi pangkaraniwan sa mga normal na bagay na o hayag na aralin sa pangkalahatang pagbabahagi. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa akin upang makapagbigay ako ng mga uri ng aralin na magagamit ng mga tao sa kanilang pagtulong sa kapwa, pandepensa sa sarili, sa kanilang pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay, at pangkalahatan na, at pagtulong sa kanilang mga kapwa na walang hinihing kapatid na bagay. Maraming salamat po, Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Itinataas ko po ang sandaling ito sa pangalan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat, sa kanyang walang kapantay na pangalan. At lahat po ng aking mga gawain ay hinihingi ko ng pahintulot sa kanya sa kahit anumang sandali o oras ng aking buhay. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy ng ating aralin, pasensya na nga pala sa mga estudyante, sa mga solid supporters, sa mga subscribers, sapagkat itong mga huling araw ako'y abala sa aking trabaho at hindi naman tayo makapag-focus ng gusto sa mga gawain. Ngunit tinatry ko pa rin sa abot ng aking oras o kung anumang kahit limitado ang oras na meron ako, ay makapagbahagi pa rin ako kahit paunti-unti ng aking mga nalalaman o aking mga ginagamit patungkol sa aralin, patungkol sa spiritual na mga gawain. Nais kong talakayin muli ay ang patungkol sa mga 7 arkanghel. Kung i-review natin, nung una ay binahagi ko sa inyo ang panalangin para kay San Miguel Arkanghel, at ang pangalawa naman kay San Miguel Arkanghel sa araw ng linggo. Ang pangalawa naman ay kay San Gabriel Arkanghel sa araw naman ng Lunes. Ngayon naman ay ating tatalakayin ay ang kay San Rafael Arkanghel na nagbabantay naman sa araw ng Martes. Kaya ako nilalapit kayo sa mga 7 arkanghel sapagkat nais kong malaman ninyo na sa mga spiritual na gawain katulad ng pagkikipag-spiritual kumbate at kung ano man mga pagtulong sa kapwa gamit ang pang-spiritual na gawain o spiritual na nalalaman, mahalaga na mapalapit kayo sa kanila sapagkat
matutulungan nila kayo sa inyong mga gawain. Kung nangangailangan kayo ng mga agarang tulong, saka depende sa araw, kung nakatapat sa araw na yon, bago kayo magsimula, idagdag nyo siya. Bago kayo magdebosyon, magputer, magpondo, magbakod, magbalabal, idagdag nyo kung anong natapat na araw. Upang sa ganun, kung nais yung agarang tulong ang kailangan, darating at darating yung mga yan. At saka mas maganda na hindi lalapit yung sarili nyo sa kanila para malaman nila kung ano ang inyong layunin. Kung ano ba yung inyong saloobin, kung para saan ba ang inyong pag-aaral. Ito ba ay pagtulong sa inyong kapwa sa pangkalahatang pagbabahagi, mapapisikal man yan, spiritual o mental, emotional, lahat na pangkalahatan. Hindi na natin papatagalin pa. Para sa kaalaman ng lahat, si San Rafael Arcangel ay ang mayordomo ng Panginoong Diyos, kaya't ang taglay niya sa pangkalahatan ay isda at ang tinapay. Siya ay nagbabantay sa pang-araw ng Martes. At narito ang kanyang panalangin. O kamahal-mahalang Arkanghel San Rafael, gamutan ng Diyos para sa kagalingan ng mga tao sa lubos na pagpapakumbaba, isinasamo namin sa iyo na ikaw nawa ay maging tulong at sakdalan ng lahat naming kailangan. At gamutin mo ang aming kaluluwa na lipos ng sugat ng mga kasalanan, at gamutin mo rin ang mga sakit at karamdaman ng aming katawang lupa upang magkamit ng kaligayahan dito sa lupa at sa langit man. Siya nawa. Narito ang orasyon ni San Rafael upang maligtas sa mga sakit at kapahamakan. Estomehi escutum et medicinam corporis et anime. At ang karugtong ng orasyon ay ang et selim crucem et serginem. Yan po ang kompletong dasal para kay San Rafael Arkanghel sa araw ng Martes, na mainam na idagdag ninyo sa inyong pagdarasal, lalo na kung kayo ay magsisimula ng panggagamot sa araw ng Martes. Yan ay dugtong nyo sa poder, pondo, bakod, balabal, at isama nyo rin ito, at kasama na rin yung pagdidebosyon nyo, panalangin sa 7 Arkanghel, upang mas kompleto sa araw ng Martes kung kayo ay maggagamot. Mahalaga na malaman nyo na kaya lagi kong inilalapit kayo sa 7 Arkanghel, sapagkat ito sila ay makasaysayan ng 7 Arkanghel na yan. Talagang kahit sa mga sinaunang maestro ay sila ay tumutulong sa mga sinaunang manggagamot, at alam na alam din natin na naging makasaysayan ng kanilang laban para sa pwersa ng kadiliman. Sila ang naging tanggulan ng langit upang tulungan ang tao at upang labanan ang anumang kasamaan sa mundo. At kung mas makikilala kanila kayo at mararamdaman nila na kaisa kayo ng kanilang layunin, matatanggap nyo ang kanilang tulong, kung anumang tulong ang magmumula sa kanila, lalong-lalo na sa panggagipitan sa oras ng inyong pangangailangan. At gamitin lamang ang mga dasal na ito, ang mga orasyon na ito sa depensa sa inyong sarili, upang depensa ng inyong sarili, ang inyong pamilya, ang inyong mahal sa buhay, at ang pagtulong sa inyong kapwa na walang hinihinging kapatit na bagay. At muli, nagpapasalamat ako sa mga solid supporters, sa mga taong naniniwala sa atin, na talagang taos-pusong sumusuporta. Sabi ko nga, malaya ang iba sa inyo na tangkilikin kung sino man ang nais nyong maging tagapagturo sa inyo, at malaya ang iba na pumasok dito na may mabuting hangarin, at malaya rin ang iba na umalis kung ano man ang nais nila sa buhay. Sapagkat itong channel na ito ay welcome naman ang lahat. Kung may nais lang na ang ibang tao na nais nilang matuto o kung ano man, nasa inyo ang pagpapasya.
Ako ay walang pagpipigil o pagmemersa sa lahat ng tao kung naman na pag-aaralan nyo itong bagay ito. Kayo ay tinawag ng Panginoong Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, nasa sa inyo na lang kung paano nyo gampanan ang inyong magiging misyon sa pagdating ng araw. At sabi ko nga, malayang iba na pumasok dito, malaya rin ang iba na lumabas. Walang namimilit, walang pumipilit sa inyo. At sana ang mga radin na ito na pinagkakalob sa inyo ay gamitin nyo sa kabutihan lamang. Hindi sa pansariling kapakanan o malalamang sa inyong kapwa. At para sa iba na mga nagnanais din na humingi ng kagalingan o kung ano man, linisin nyo ang inyong sarili at manalangin sa Panginoon Diyos. At kung hindi pa man dumating ang inyong mga kagalingan sa inyong mga bagay-bagay sa inyo, siguro mas makipag-usap kayo ng time team sa Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat upang dinggin niya ang inyong mga panalangin. At yan lamang po sa ngayon. At ako po muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados. Muling nagpapasalamat sa lahat. At para sa mga estudyante, mag-aral kayo mabuti. At gamitin nyo mga bagay na ito para sa kabutihan. At panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong puso. At sa pagdating ng araw na makamit yung mga kapangyarihan na ito, lagi nyo iisipin na ito ay hindi atin. Ito ay pinahiram lamang sa atin. At anytime pwede itong mabawi sa atin kung talagang makikita na hindi na tayo karapat-dapat. Kaya para sa iba, kapag nasumpungan nyo ng ganitong mga uri ng kapangyarihan sa inyong katawan o kung naman may pagkalob sa inyo, ay pangalagaan nyo tulad ng inyong sariling buhay. Gawin nyo itong sariling kadikit ng inyong buhay na ano man ang mangyayari o kung naman ay kasiraan nyo rin sa inyong sarili. Kaya mas mahalaga na panatilihin nyo ang kabutihan sa inyong puso at tumulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit na bagay. Yan lamang po sa ngayon at maraming salamat po. Hanggang sa muli.